Hi sir, I'm Marlo Angelo P. Mendoza, which BCHM Bachelor of Hospital Management Block 9. So, ang gagawin ko po ngayon is mag-solve ng math and sa explanation po. So, find the mean and mode and median of the following data states. So, ang kukunin po natin dito sa long quiz po natin is mean, median, and mode. So, sa number 1 is yung data po na is 80, 88, 75, 88, 21, 77, 90, 81, 88. So, ito po yung data niya, data number niya. So, ang gagawin po natin ngayon is i-arrange po natin siya sa lowest to highest po. So, 75, 27, 81, 88, 90, 91. So, pagtapos natin i-arrange is pagpapaplasin lang po natin lahat nito para makuha po natin yung mean po. So, ganito po siya. Yes. So, 75 plus 77 plus 81 plus 88 plus 88 plus 88 plus 90, 90, 91. So, ito po yung gagawin natin para makuha po natin yung mean niya. So, pag binalas po natin siya lahat is 768. So, pag nakuha po natin yung pag napagpa-plus na po natin siya lahat, so bilangin nyo din po kung ilan yung data niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 po yung data niya. So itong 768 is i-divide po natin sa 9. So pagtapos natin po itong i-divide is ayun na po yung makukuha nating mean niya. So pag dinivide po natin siya, 768 divide 9 equals to ilan po? 85.33. So, ito na po yung mean. So, sa median naman po, kung paano siya kunin is, isulat po ulit natin to yung data niya. So, dapat naka-arrange pa rin po. So, dito po sa median niya is, magbilang po tayo ng 5 numbers para makuha po natin yung median niya. So magbibilang po tayo ng 5 kasi 9 po tong data natin. So bilang 5, 1 2 3 4 5. So sa ikalimang bilang po niya is ito po yung magiging median po natin. Okay. So median. So sa mood naman po niya is isulat lang po ulit natin itong data na naka-arrange. So 75, 7, 81, 90. So dito naman po sa mode niya is titignan lang po natin yung magkakapareha sa number na pinakamarami. Then ayun po yung magiging mode natin na gagawin, ilalagay po. So sa 75 po wala naman po siyang kaparehas. Sa 77 wala din po. 81 wala rin po. Sa 88 po is bilangin po natin kung ilan yung 88. 1, 2, 3, so tatlo po sila. So sa 19 na sa susunod is dalawa lang po sila. So mas marami po yung 88. So ito po yung ilalagay nating mode niya, 88. So ganun lang po kadali kunin yung mean, median, and mode. So proceed po tayo sa number 2. So number 2 po is 125 with 9 69. So ang gagawin po natin dito sa number 2 is i-arrange naman po natin siya sa lowest to highest po. So kung in-arrange po natin siya is hanapin po natin yung pinakamababa. So
Susunod po sa pinakamababa is pinakamalaki rin po. Parang palaki po siya ng palaki. So, 104. Sunod is 109. And 111. 125. 169. And 181. And 218. So dito po is para makuha na naman po natin yung mean niya is pagpaplasin po natin siya. So add 104, 109 plus 111 plus 125 plus 168 plus 181 plus 218. So kung pinag-plus po natin siya is 1017. So bibilangin na naman po natin kung ilan yung data natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So divide po natin siya ng 7 kasi 7 po yung data natin. And 1017 divided 7, magkano po? Yan po. 145.29. So ito po yung magiging mean natin, 145.29. Yan po nakikita nyo. So 129, ito yung magiging mean po natin. So solve po natin siya dito. 145.29. So balik po tayo dito sa solution natin. So ganoon po ulit ang gagawin natin sa median natin. So sulat po ulit natin yung number na naka-arrange. 104, 109, 111, 125, 169, 181, 118. So ang gagawin naman po natin dito is dahil meron siyang even na bilang na data point na 10, kukunin po natin yung average ng dalawang pinakamalagang gitna na dalawa. So ang kukunin po natin is pinakamalaga na ika-apat po siya. Ba't po siya ika-apat? Kasi 2, 4, 6, 7. So kukunin po natin yung sa gitna ng number 7. So 4 po yun. So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So 125 po ang kukunin natin sa median. 125. So sa mood po niya is kakopy po ulit natin tong naka-arrange, then wait na po, copy po na natin 104, 109, 111, 105, 69, 118. So sasabi ko nga po kanina, sa mood niya po is titignan po natin yung magkakapareho para ayun po yung ilalagay natin sa mood niya. So sa 104 wala na po siyang mood, wala po siyang kaparehas. 109 wala po, 111 wala rin po. So sa 125 wala rin po, 169 wala rin po, sa 181 is wala rin po, 218 is wala rin po. So kung wala po siyang magkaparehas po, ang ilalagay po natin dito is no mood. Bakit po no mood? Kasi wala po siyang magkaparehas na numbers na nakalagay po. So ang ilalagay po natin dito sa sagot natin is no mood. Ganun lang po siya kadali kunin. So sa number 3 pa tayo. So ang susunod po natin sa number 3 is 77, 66, 88, 55, 71, 51, 59, 70, 63, 52. So ito po yung number 3. Ito po 3. So ang gagawin po natin dito sa number 3 is gawin po ulit, i-arrange po natin siya sa lowest to highest. So 2,
65, 69, 63, 66, 70, 71, 87, 81, 83. So, ang gagawin po natin dito para makuha po yung min ulit natin is pagpa-plusin po natin to lahat. Ganito po siya ulit. 1, 2, 7, 8. So, 52 plus 55 plus 59 plus 63 plus 66 plus 70 plus 71 plus 77 plus 81 plus 88. So, pag pinag-plus po natin lahat ito is 632. Then, bilangan po ulit natin kung ilan po yung data natin or number na nakalagay po dito. 2, 4, 6, 8, 10. So, divide 10 equals to 63.20. So, pag nakuha po natin yung mean is sa median po ulit tayo. Kung paano po yung ginawa natin dito sa number 1 and 2, siguro rin po ang gagawin natin sa number 3. So, dito naman po is 10 po yung ating data. So, ang gagawin po natin dito is, di ba ang ginawa po natin dito is yung half ng 7, kaya 4 ang binilang para makuha natin yung median. So, ang gagawin po natin dito is 10 po siya. So, dalawa pang kukunin natin. So, bilang po ulit tayo ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. And dahil dalawa po yung, dahil 10 po itong data natin, dalawa pang kukunin nating numbers or data kasi wala po siyang half. So, itong 66 and 70. So, para makuha natin yung median is 66 plus 70. So, equals to 66 plus 70, 6, then 6 plus 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. So, 126 po siya. Ay, 136. 136. So, dahil dalawa po itong kinuha natin is, divide po natin siya sa 2. So, 136 divide 2 is 68. So, ito po yung magiging median natin. So, 68. So, balik po tayo sa mood. So, copy po natin lahat ng numbers na naka-arrange. So, 52, 55, 59, 63, 70, 71, 77. So, dito po ulit sa mood niya is hanapin po ulit natin yung magkakaparehas na number kung meron po. Kung wala po tayong mahanap is ang nilagay natin is no mood. So, hanapin po sa 52 is wala, 55 is wala po, 59 is wala po, 63 is wala po, 66 is wala po, 70 is wala po, 71 is wala po, 77 is wala, 81 is wala, 83 is wala. So, ang ilagay po natin dito sa mood niya is no mood. No mood. So, mag-proceed po tayo sa number 4. Number 4 is 1.25, 3.68, 1.12, 2.51, 1.12, 6.38, 2.11. So, sa min po ulit niya is, para makuha po natin, i-arrange po natin sa lowest to highest po. So, 1.12, 1.25, 2.11, 2.51,
3.68. 5.12. 6.38. So, para makuha po natin yung mean is pag-a-addin po natin to lahat. Ito po. Ito yung in-arrange po natin is pag-a-addin po ulit natin to. So, 1.25 plus 1.12 plus 125 plus 2.11 plus 2.51 plus 2.38 plus 5.12 plus 6.38. So, 1.5 11 So, ang kabuuan po nito is 22.17. Then, bilangin po ulit natin kung ilan po to. Data niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divide po natin to 7 plus 3.17. So, ito po yung magiging mean natin. 3.17. So, para makuha po natin yung median niya is bilangin po natin kung ilan to. So, 7 po yung data number natin. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung ilan po yung kalahati ng 7 is 3, ayun po yung lalagay natin bilang magiging median niya. So, bilang po ulit tayo. 1, 2, 3. So, 2.51 po ang ilagay natin dito. So, gaya po ng sabi ko kanina is para makuha po natin yung mood niya is dapat may kaparehas po yung number, or kung may kaparehas naman po siya kung sino po yung mas marami is ayun po yung kukunin natin bilang magiging mood niya. So 1.12 wala po, 125 is wala po, 2.11 is wala, 2.51 is wala po, 3.68 is wala po, 5.12 is wala po, 6.38 is wala po. So ang ilagay po ulit natin is no mood po, no mood. So, sa number 5 naman po tayo is ito po ang number 5. Okay. 80. Ito. 82. So ito po yung data natin sa number 5. So i-arrange naman po natin siya sa lowest to highest po para makuha po ulit natin yung mean na hinahanap natin. So 78, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82. So, ang gagawin po ulit natin dito is pagpaplasin po natin siya. 78 plus 80 plus 80 plus 80 plus 81 plus 81 plus 81 82 plus 82 plus 82. So, ang kabuuan po niya is is 807 po. So bilangan po ulit natin kung ilan yung dito natin. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 10. So 10. Divide po natin siya 10 because 80.73. So 80.73. So copy po ulit natin siya para makuha po natin yung median. So para makuha po natin yung median is 10 po siya. So ang gitna po natin kukunin is 5, 2, 4, 5. So dahil 10 po yung data natin is dalawa pang kukunin natin. So itong 81 plus 81. So equals 162. Then dahil dalawa po itong nakuha natin is i-divide po natin siya ng 2 equals 81. So ano po yung sulat natin sa
Prepare a complete frequency distribution table of base from the given set of data to determine of values of mean, median, and mode. So, ang gagawin po natin dito na is, nakikita nyo po itong number na to. So, itong number na to is, hanapin po natin yung range of high and lowest. So, hanapin po natin yung lowest. So, ang lowest po is, kung nakita nyo po ang lowest po is, kung nakita nyo po is ito po, 174. So, sulat lang po natin siya. Range. Sulat lang po, sulat ko lang po siya. Range is 174. So, ang hanapin din po natin is yung pinaka highest, yung pinakamataas po. Tignan nyo po kung ano yung pinakamataas, pinakamalaki. So ito po, ito po, 322. Sulat ko lang po siya, then papakita ko po sa inyo kung siya po. So, ganito po siya. 322 minus 174 equals to 148. So, ito po yung range natin na tinatawag. Ito po. Minus, maminus mo lang po siya. So, para makuha rin po natin yung class with range and or class. So, dito po sa class range and class. So dito po is, ito po yung tinatawag natin para makuha natin yung intervernal. So intervernal po is, ang gagamit po natin is nag-10 po kasi 10 row po kasi siya. So ito po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayun po yung gagamitin natin. So, 148 wait lang po, 148 divide to 10 equals 14.8. So, round off natin siya ng 15. So, ito po yung class interval natin. So, itong class interval na tinatawag natin is ito po yung table na gagawin natin. So sa table po natin is meron po siya class limit, then class boundaries, then class wait lang po, plus midpoint, then tally frequency, then CF. So ganito po yung table na tinatawag po nila sa frequency distribution table. So, itong bago magsimula is dito sa table natin, yung class limit ko is magsimula tayo sa 174. Ito yung pinakamababa. So, mag-add lang po tayo ng 15. Ito yung 48, yung alternative. Ito yung alternal po natin. So, ang gagawin lang po natin dito is 174 for the add po tayo ng 14, 188, then 189, 110 plus 14, 203, and 204, 4 plus
218. $218, 219, 233. So 234 plus 14, 200, 248, 249, 263, 264, 278, 278, 279, 293, 294, 208, 209. So kung nakita nyo po is nagtapos tayo sa 223 kasi ito yung pinakamalaki, 322. So itong class boundaries po din po natin is kung paano po siya kunin is ang gagawin po natin dyan ay magbabawas po dito, parang itong 174 na to is gagawin natin siyang 173.5, and then 188.5. So 188.5, 203.5, 114.5, 218.5, 133.5, 233.5, 140, 248.5, 248.5, 206.5. $200. So ano po yung tinatawag na class boundaries po. So class limit. So ay class midpoint. So dito sa class midpoint natin is kumbaga to 174 and 188 kung ano yung nasa gitna nila. So kumbaga 174 and sa 188 is 14 yung interval lang natin. So 174 and 188 alang nasa gitna nila is 1.81. Example lang, 1.81. So susunod is 189 and 203 is 196. Then 204, 250, 288 is 201. And 219, 233 is 226. 234 and 248 is 241.
249 and 263 is 256. 264 and 278 is 271. So 279, 293 is 286. 294 and 308 is 301. So 309 and 323 is 316. So next naman po natin dito is yung tally. So kung nagtaka po kayo kung paano po yung kunin yung tally. Yung tally po is, so yung sa tally naman po is kung bakit siya 5, 1, 2, 3, 4, 5 is itong 174 nito is dito po siya matatagpuan. Kung ilan po yung 174 hanggang 188 is ano po yung pinagbisan ko, kaya po siya 5. So ang gagawin po natin is mag-base po tayo sa tally kung 174 to 188 po. Kung dito po siya sa, makikita niyo po siya dito sa mga numbers po dito. So 184, so kunwari 189, 189, 189, ito po, 189, 190. Kung walang 189, walang 189 is 190. 190. Wait lang, hindi ko makikita. 190. Ito 188. So itong 188 na to is bilangin nyo po siya sa 103 kung ilan po yung masasakop niya, kung magkano po. So 4, 2, 3, 4, then 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, then 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. So kung itong tally po na to is, kung ilan po yung tally is, ayun din po yung nilagay natin sa frequency natin. 5, 4, 6, 7, 8, 10, 9, 5, 7, 4. So ganyan po yung pagkuha ng frequency. Then sa last naman po is dito sa cultivate frequency. So dito sa cultivate frequency, kung ilan po yung frequency nyo is doon po tayo magsisimula. Like kunwari sa 5, frequency natin 5, so natin dito is 5. So 5 plus 4 is 9. 9 plus 6 is 15. 15 plus 7 is 22. 22 plus 8 is 30. 30 plus 10 is 40. 40 plus 9 is 49. 49 plus 5 is 54. 54 plus 7 is 60. 55, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61. 61 plus 4 is 65. Ayan po. And yung frequency po natin is pag-present po natin. So ayan po. 5 plus 9 is 5 plus 4 is 9, plus 6 is 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
plus is 31, 41, 50, and 55, 62, 62, 66. Ganun po siya.